O mga kababayan, si Senator Marcoleta na mismo ang nagkumpirma. Mayroon ng warrant of arrest laban sa kanya. Hindi pa lang isiniserve mga kababayan pero meron na daw ayon sa nabalitaan niya. Kaya, ang sabi ni Senator Marcoleta, anumang oras, mga kababayan, anumang oras, pwede siyang damputin ng mga huhuli sa kanya. At ang kaso, plunder mga kababayan na walang bail. Kagaya ni Jinggoy, hindi siya makakalabas. Nauna pa mga kababayan si Senator Marcoleta na nakasuhan kaysa dun sa mga nakatanggap ng maleta. Welcome to Bangag, Pilipinas. Oh, panoorin niyo po ha. As of now, sa mga sandaling ito, Sen, habang tayo nag-uusap, 451, meron na ba kayong nabalitaan na arrest warrant o ano ba na para kayo po ay... Nabalitaan ko na. Nabalitaan ko na. Kaya nga ako nagpapahayag ngayon. Kung sakasakali pong ituloy nila ang pag-aresto sa akin, ako po isasama sa kanila. Grabe no? At ang binintang nila kay Senator Marcoleta mga kababayan ay yung campaign fund donation. Diyos ko Lord. As if naman ha, si Senator Marcoleta lang ang gumagawa niyan. Silang lahat tumatanggap ng campaign fund. Peacefully. Ibig sabihin, I will not resist. Sapagkat tungkulin po yun ng arresting officer. Opo. Alam ko naman po yung tuntunin kung paano ka arestuhin. Opo. Talagang ganyan eh. Ako naman ay dahil sa ginawa kong pakikipag laban tungkol sa katwiran at sa umiiral na batas, kung ito ang magiging kabayaran ng pagtatanggol ko sa ating bansa, sa ating mga kababayan, nasa kanila po yun eh. Sino nga ba yung sabi mga kababayan? Mayroong isang vlogger na mayroon din siyang info na mayroon na talagang warrant. Tapos, doon sa krami mga kababayan, nagtutulakan daw ng mga officers. Walang gustong mag-serve ng warrant of arrest kay laban dito kay Senator. Pero siya nabalitaan niya na mayroon na daw. Kasi nagsampan na sila ng plunder, di ba? Wala akong alam na aking nilabag na batas. Yung pong kanilang mga asunto'y puro invento yun. Invento. Alam po ninyo, pinagdalhan ng maleta. Pati po yung mga kasama ko sa Senado na dati namin kasama sa grupo namin, meron silang plunder na nauna na. Tapos, bumaliktad mga kababayan, wala na. Safe ka na. Saved by Jesus. Crispin Rimulya. Opo. Pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na asuntuhin. Mauuna pa po akong arestuin. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Ayun naman ay... Samantalang si Romualdez, grabe. Wala man lang sina Sandro Marcos na andun, implicated na mga kababayan. Free as a bird. Napansin ninyo na patuloy na nagaganap. Unang-una, akala ko nung makuha namin ng beat, ay may pagpapatuloy namin ang pagdinig sa Blue Ribbon. Ngunit nandun na yung isara nila yung Senado dahil meron daw... Yan ang ganti nila kay Senator Marcoleta mga kababayan. Di ba nag-hearing ng Blue Ribbon? Galit ang mga bangag dahil nabuking sila Pati na yung ibang mga buaya mga kababayan. Yan ang ganti nila. Ipapa-aresto nila si Senator Marcoleta. security issue. So tingnan natin bago mag-umpisa ang impeachment trial. Posibleng aarestohin si Senator Marcoleta mga kababayan. At dahil wala yang bail, kahit bahin ng kaso yan, patatagalin nila. Ibubulok nila sa kulungan si Senator Marcoleta until matapos mga kababayan ang impeachment. Or matapos ang termino ni Bangag. At nandun na pauwiin ang aming mga kawani. Posible din na multi-purpose ito mga kababayan. Dahil napapabalita na siya ang magiging Vice President ni VP Sara. So kung ikukulong nila hanggang 2028 mga kababayan, hindi makakapang-kampanya si Senator Marcoleta. Ang mga visit ng mga Bangag talaga Work from home. So yung maliit na puwang na yon na may sa katuparan sana namin ang isang legitimate na pagdinig, pati yun napigilan nila Opo. At sasabihin, hindi doon kayo nagtrabaho kasi ganun ang nangyari. Yung June 4 na nagawa namin, halos questioning pa nila kahit na nagamit namin ng session hall, pero wala kaming Blue Ribbon committee staff na nag-assist sa amin. So, yung huling bahagi sana na maaaring matawag namin na huling-huling pagdinig na lang, hindi rin may sa katuparan. natuloy yun. Dahil nga,
nasara ang Yan. nakasara ang Congress. Ginawang garrison ang Senado. Parang garrison ng Hapon. Pero Garrison. makikita sana ng ating mga mamamayan na sumusubaybay na gusto nating gampanan ang tungkulin natin sang-ayon doon sa pamamaraan itinatadhana ng aming mga tuntunin, lalong-lalo na yung batas. Opo. Pero talagang gumawa sila ng paraan para pigilan kami hanggang nga sila ay magkaroon ng power grab noong Power grab. June 3. Opo. Na kung saan kahit na 12 lang Oo. ay pinilit nila na gawin ang sarili nila na sila na. Yun talagang desperado na sila na hindi lang matuloy ang Blue Ribbon. Kahit alam nilang mali, mga kababayan. Kasabot nilang media Ang namiminuno sa Senado. Opo. Yun ang dahilan kung bakit yung pinakahuling pagdinig sana na aming magagawa pa dahil kami naman ang legitimate na nahirang ay hindi na namin tuluyang naituloy. Oo. Ang halip, sa halip ay pinagtiyagaan nilang talagang pigilin lahat ito. Hanggang sa makuha nga nila noong Miyerkules sapagkat nagkaroon ng special session, nawala na talaga sa amin yung liderato, lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee. Bukod doon, Jen, para siguro lalo akong mapigil sa ginagawa ko na tungkulin, na talagang tukuyin at ma-identify natin kung sino-sino ang mga tao sa likod ng malaganap at malaki ang nakawan na yan. Alam naman natin kung sino-sino sila. Alam na. Pero gusto Marcos, natin ma-formalize sa Marcos, pamagitan ng Bangag. pagdinig sana. Yes, tama po. Ayun, ang Romualdez, ginawa nila. Sandro, Palakta. Ayun, nag-imbento sila ng sari-saring mga asunto laban sa akin. At Ganti. alam na natin na nagpahayag na ako ng mga ilang araw na nakararaan na may posibilidad na ako pa nga arestuhin din. Yun na nga. Mauuna pa si Senator Marcoleta na makulong. Naku, Lord. Help us, Lord. Bakit ganito? Sabi ni Lord. Binoto niyo Sabi na ni Rodrigo Duterte. Ni Rudy. Sabi ni Lord. Sabi ni Rudy, addict yan. Hindi kayo naniwala. Oo. So taliwas sa mga pahayag ng mga ex-marines at saka mga ex-soldiers ng ating bansa, kung sino-sino ang binanggit nila na naka-receive ng mali-maletang salapi. Ako na hindi nagnakaw, ako na nagpipilit lang na magampanan ko ang tungkulin, Siya pa ang maunang pa arestuhin. yung kanilang aarestuhin. Oo. Nako, So, Lord. ipinahayag ko na. Ako naman kung gagawin nila yun, Jen, maliwanag naman na ako isasama naman ng payapa sa kanila. Ganun po ba? Sapagkat kung sino man ang mahihirang na aresto sa akin, Posible siyang Posible siyang patayin talaga, mga kababayan. Sasabihin na nanlaban. ginagampanan lamang niya yung tungkulin niya, Oo. Oo. ako isasama ng Matiwasay. matiwasay, voluntaryo. At bahala na ang Justisya. batas kung paano. Pero ang problema ngayon sa panahon ng mga bangag, mga kababayan, parang ang batas bineben. Isesettle lahat ang mga pangyayari ito. Pero mukhang mabigat yun, Sen, sa pangyayaring yan. Kasi kung ganun po ang binabanggit nyo, well, ako personally, mukhang ang ating mga kababayan, parang hindi ata magiging katanggap-tanggap yung bagay na yun, Sen. Kasi batas is batas. Pagkatapos ganun ang gagawin sa inyo, mukhang parang... Lalo na kapag naliwanagan nila na ang kanilang ibinibintang sa akin ay yung pagkakaloob ng mga kaibigan ko ng pansarili nilang pagtulong sa akin. Opo. Wala naman siya ninakaw na mga kababayan. Pondo. Tapos legal naman na tumanggap ng campaign fund. Pribadong pera nila na itinulong sa akin para makapangampanya ako. Opo. Ilang kayang politiko na kumandidato, hindi lamang nung nakarang 2025 elections, magmula sa Pinagkitaan nga yan ng iba, di ba? Kahit hindi nanalo, mga kababayan, paldong-paldo dahil sa campaign fund. pinakamababang opisina siguro, Mula sa barangay siguro. hanggang sa senador, ilang libo ang tumanggap ng tulong mula sa kanilang mga kaibigan, mga patron kung sakasakali. Paano mo ngayong ikakapit yun sa tinatawag na plunder? Yun. Diyan yung plunder kasi may kinalaman doon sa pagnanakaw mo ng salaping bayan. Sa lapis Hindi naman yung sa laping bayan. Ang donation nga Talagang pilit na pilit, no? ng bayan po O yun. kaya kinonekta mo doon sa pangangako mo na bibigyan mo sila ng kung anong Ng klaseng pabor, ano ba? pabuya Opo, o pangako na ginagamit ko yung aking opisina. Oho.
Pero sa panahon na yon, naipaliwanag ko, nung ako'y kumakandidato, bukod sa kalabang ko na yung liderato ng Congress nung panahon na yon, Oho. nasa number 31 pa ako sa survey. Totoo Sa po. Arbe. Sino ako para mangangako sa kung sino man ang gustong tumulong sa akin? Ako man kayo, baka sabihin, niloloko mo ako, wag naman ako. Oo, ang totoo niyan. Sabi ko sa kanila, wala naman akong may papangako sa inyo. Sabi nga ni Mike Defensor, huwag ka na mangako kasi ginagawa lang namin dito, kaibigan ka namin. Yes po, oo. Alam namin na wala ka naman sa posisyon mangako, number 31 ka nga eh. Oo. Ako nga nalulungkot. Kasi baka mamaya, hindi mo makaya na sa dami ng ipinagod Kasi dinaya yung survey na yun, mga kababayan. Sobrang daya. mo, matatalo ka rin kasi number 31 ka eh. Oh, pagdating naman sa Kongreso, tinanggal ako sa lahat ng aking committees, tinanggal ako sa CA, pati yung aking ibinibigay na tulong sa tao, yung AX, yung tupad, pati yung panggamot, inalis lahat sa akin. Kulang na lang, pati sweldo niya ata, alisin eh. Hindi naman pwede na alisin yun. Yung sweldo na lang ang natira sa akin, yung allowance, tinanggal din nila. Yes po, So, sino si Rodante Marcoleta na mangako na mag-commit na kapalit ng anuman ng may tutulong Mga ninyo sa akin? pabor, Wala eh. So, yun ang kinakapit nila. Pribadong pera ay tinulong sa akin. Paano naging paano naging plunder yun? Eh kahit mga taong karaniwan na hindi naman mga abogado nagtataka, paano po kayo nadawit to sa pagnanakaw ng pera ng bayan? Wala pang bail. Ewan ko sa kanila, pero nag-iimbento sila ng kahit anong Yan no, yan sila Marcos, mga kababayan, no. Kapag tapos na yan, wala na yan sa pwesto. Panagutin yan, grabing kajabluhan ang pinaggagawa, mga kababayan. iaakusa sa akin. Kung pwede, bago sila, litisin, ipasa muna ang, death penalty via firing squad para maging legal, mga kababayan, ang parusa. Sila ang masampulan. Para lang maaresto nila ako at matigil na ng tuluyan yung pagdinig sa Blue Ribbon. Kasi maaring magdidinig sila. Kaya lang, membro pa ako dun eh. Kaya ayaw din nila siguro mag-participate ako kahit party membro. pa rin kayo, Kung sakaling tatawag sila, nandun pa rin ako eh. Pero palagay ko, sa ngayon, dahil hawak na nila yung beat, talaga pong mapipinid na yung pinto ng pagdinig. Talaga pong yung issue ng pagnanakaw na yan, tuluyan na pong malilibing yan. Malilibing na po. Sa akala nila malilimutan ng taong bayan. Ewan ko lang, malilimutan ng taong bayan yan. Pero Sen, gaano kaseryoso ito? Kasi nung isang araw, napanood ko rin po kayo na nagbigay kayo ng pahayag ukol sa ng posibleng pag-aresto nyo. Pero gaano sila kaseryoso? Ano kung nakikita nyong dahilan para talagang isakatuparan po itong pag-aresto sa inyo? Ang nakikita ko sa kanila, dahil alam nila na pagtama, ilalaban ko kahit saan kami makarating. At isa pa, mga kababayan, si Senator Marcoleta pwedeng plan B ni VP Sara kung ayaw ang mga Duterte, mga kababayan, na tumakbo. If ever maalis si VP Inday via impeachment, posibleng magiging alternative si Senator Marcoleta bilang presidente sa 2028. Talagang mananalo yan. Ay, opo. Ipinakita ko na nung nakaraan, yung CA, sinabi ko, mali po ito sapagkat nakalabag po tayo sa isang batas na tayo pa rin ang gumawa. So nakikita na lang sa huling pagkakataon kung ano yung tama, kung ano yung batas, pinipilit ko na ipaalam sa ating mga mamamayan. Ngayon, naharap tayo sa impeachment. Siguro iniisip nila kapag kakasama na naman yan, akala nila na naman, ako naman kasi wala akong papanigan dito. Kung ano yung totoong nalalaman ko, kung ano yung batas nalalaman ko, palagi akong ganun consistent ako dun Siguro pati yun ayaw nila. Well, kung nagawa po nila ito kay Senador Jinggoy, dalawa rin yung kaso sa inyo, indirect bribery at saka yung plunder. Indirect bribery kasama raw yung PD 46 pero magpisang buo ito Ano ibig sabihin nun? Tumanggap daw ako ng gift. Habang kayo ay nasa posisyon, congressman daw kayo ng time na yun, no? Oo, by reason of my position. Pinapaliwanag ko nga sa inyo, yung position ko, wala sa lugar na ako ay magbibigay ng kahit anong may papangako. Dahil number 31 ako sa survey. Minsan nga, nagamit kong halimbawa kahit hindi tama, si Saito halimbawa. Kunwari lang naman. Kasama natin dito. Kunwari lang naman ito. Para lang maintindihan ng lahat.
Simpleng paghalimbawa. Simpleng tao yan, pero alam niya na hindi siya tataya doon sa kabayo sa karera, kundihado yun. Ay, siyempre naman ho. Tataya siya doon sa Llamado. Eh, di ako Llamado, number 31 nga ako eh. Kumbaga sa, Kulelet na kulelet. kumbaga sa takbuhan ng kabayo, number 31 ako. Sino ang nasa matinong isip ang tataya sa number 31? Oho. Tapos pinadala ako 22, tapos bumagsak ulit sa 23. Sa mga wala man lang ako sa Magic 12. Hanggang sa huling linggo ng kampanyahan ng time na Hanggang yun, sa sir. huling araw. Kasi, Lutong Macau ang kanilang mga kababayan survey. Oh, number 22 pa rin ako. Oo. Sinong mag-aakala na mananalo? Sinong tataya sa akin? Oo. So, paano ko gagamitin yung posisyon ko? Oo. Yun ang pinipilit natin. Pero mag-iimbento sila. Nako. Yun na lang ang gagawin eh. Yun pong indirect bribery ay bailable. Magkahiwalay ba ito ng korte sa Sandigan Bayan o sa ombudsman na Eh, magkakasama yun eh. ganun po. Maaring iniwalay nila, pero pareho lang ang magiging suma total niyan eh. Oo. Dahil, sabi ko nga sa'yo, bakit pa ako magpipiyansa? Kinabukasan, meron din plunder. Oh. Pero as of now, sa mga sandaling ito, Sen, habang tayo nag-uusap, 451, meron na ba kayong nabalitaan na Mayroon arrest na, warrant o ano ba na warrant of kayo po ay, arrest. Nabalitaan ko na. Kaya nga ako nagpapahayag ngayon. Kung sakasakali pong ituloy nila ang pag-aresto sa akin, ako po isasama sa kanila peacefully. Ibig sabihin, I will not resist. Sapagkat tungkulin po yun ng arresting officer. Opo. Alam ko naman po yung tuntunin kung paano ka arestuin. Opo. Talagang ganyan eh. Ako naman ay dahil sa ginawa kong pakikipag laban tungkol sa katwiran at sa umiiral na batas, kung ito ang magiging kabayaran ng pagtatanggol ko sa ating bansa, sa ating mga mabigat. kababayan, nasa kanila po yun eh. Wala akong alam na aking nilabag na batas. Yung pong kanilang mga asunto'y puro imbento yun. Puro Alam po invento. ninyo, pinagdalhan ng mali-maleta. Pati po yung mga kasama ko sa Senado na dati namin kasama sa grupo namin, meron silang plunder na nauna na. Opo. Oh. Pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na asuntuhin. Mauuna pa po akong arestuin. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maghuhudas. Pero may dalawa. Pero napansin na ninyo kung sino po yung naghudas. Sabi ni Ombudsman Mahudas. Boying, yung mga naunang sa pa, hinug na raw po ang kasong plunder para sa kanila. Nakita ko, unang-una, April Tapos biglang nalanta. Huwag natin ituloy dahil lanta na. 2026, nandun yung 5 kaso na nakalaan para kay Martin Romualdez. Opo. Isang plunder, Yan, oh. isang indirect Romualdez bribery, lang. isang direct bribery, a violation of AMLAC, Opo. violation of RA 3019. 5. April 2026. Hindi ko lang alam ng date kay Joel Villanueva at saka kay Chis Escudero. Pero ako, invento lang. Oo. Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila. Sa kanila, hindi sa taong bayan. Ay yung piliting ko po na ituloy ang pagdinig. Diyan sa Blue flood control ribbon. projects, anomaly na yan. At mapanagot. Kasi At mapanagot natin silang accountability, lahat. opo, Oo. mapanagot ng nasa likod talaga. Nasa ng kanila po yun. Ganti na mga bangag. Nasa kanila na po yun. Kung talagang aarestuhin po nila ako, muli po akong nagsasabi na ako po ay sasama sa kanila ng Matiwasay. buong pagpapasakop. I will not arrest. I will not resist the arrest. Pero habang pinakikinggan ko kayo, Sen, mabigat. Ako, personally, mabigat sa logo po yun kung gagawin nila yan, Sen. Alam ko naman. And then, senior na to si, Senator Marcoleta, mga kababayan, no? Sa buong buhay niya, hindi pa yan nakatikim ng selda, mga kababayan. Ngayon lang, sa panahon ni Bangag. Si Nelson nga, nakikita ko, lumuluha pa yung tao. Pero talagang ganun, ha? At hindi ko kayo masisisi kung malulungkot kayo. Pero ganun talaga bilang tao, malulungkot naman. Lalong-lalo na, sa katulad ko, wala naman akong nagawang kasalanan. At yung ibang mali-malitang ang pinagdalhan, nandyan na nga ang mga nakaumang na lahat, ang mga plunder cases laban sa kanila, pero hindi nila ginagalaw. Minabuti pa nila
na baka sakaling ako pa ang mauna na maaresto. At ang Nauna hinaalangan pa. ng iba, baka mabsuelto pa po yun. Hindi ko ba? Hindi malayo yun. Hindi Oo. malayo yun. Mukhang, ano ba ito? Oh, yung mga maabsolto pa mga kababayan, yung mga kawatan. Kuhan na ba ito? Sen, mukhang, sabi nga nung isa kong narinig, mukhang inuunggoy na tayo. Planet of the Apes sa ba ang Pilipinas ngayon? Hindi kasi Inuunggoy. Ay, nakamatsin. dahil nga siguro sa kinatatakutan nila yung multo na kanilang ginawa, pinagnakawan ang taong bayan. Nunggoy na tayo. Isip-isipo, nilimas nila ang salaping bayan Oo. na para sana sa serbisyo ng mamamayan. Pati butiki, Pagkatapos, ninakaw. natakot sila sa multong ginawa nila, gusto nilang pagtakpan. Nako. So kung sino man ang magpapakabayani na yan na ituloy para sa ganun, makilala natin silang lahat, gagawa sila ng paraan para usigin ang tao na yan. Oo. Ako ngayon. So bakit kayo magtataka? Bakit kayo malulungkot? Dapat inasahan natin na gagawin nila sa Typical amin yun. Marcos. Ang Marcos dapat po na siguro kayo ang gawain. pinagtatanggol nila, Sen, kasi kayo ang sumusunod at ipinagtatanggol nyo po ang Yung batas. nakakaalam ng katwiran. Oho, eh. Halimbawa, Di ba? yung mga pulis, yung mga sundalo na nakakakilala ng katwiran. Oho. Alam nila yun. Oho. Kaya lang, yung mga tao na nasa likod ng pagnanakaw na ito, na ayaw nilang mabunyag ang kanilang pagkakakilanlan, ayaw nang makilala silang lahat, Oho. ay yan ang kinatatakutan nila. Kaya nangyari ang mga bagay na ito. Oho. Kaya itong pag-broadcast natin ito, malay niyo, ito yung huli nating pag-broadcast sa araw na ito. Oo. Nako. Oho. Kaya baka Hindi ba? ano na. Pakukulong na Hindi siya. ka nakasalita. Mabigat sa loob, Sen. Pasensya na kayo, no ha? Mukhang, Si Nelson naiyak mga kababayan. Oh. ano, Nasagutan pa naman kita na ako ay magiging ninong ko kayo eh. sa kasal mo na 30 years Kasal! anniversary Opo. yata. 30 years. Akala natin Oy, may nobyo na bago. Ayan, dyan, ano. Oo, mukhang hindi tama itong... So, isa ka sa casualties dito. Oho. Hindi ko na itutuloy ito, Sen. Pwede ba? Huwag mo naman, i-postpone mo na muna yung kasal mo. Makakapaghintay naman siguro. Baka ako naman ang iwanan ng misis ko, hindi kaya. Siguro naman may papaliwanag Oo mo nga naman siguro. naman, oo, di ba? baka naman... Sabihin mo, darling, pwede ba nating iiliban muna ito? Kasi baka mga... Casualty ka pa. Oh, iwan ka pa ng misis mo dahil hindi natuloy ang kasal eh. Wala ang ninong. hindi naman magtatagal ito eh. Ang problema, yung venue, siningin na po ako, Sen. Ay, maliit na bagay naman siguro sa iyo, di ba? Babawi na lang. Pero, hari naman, magkaroon ng linaw ng isipan kung sino man ang nag-iisip nito ng mga bagay. Ay, bangag ang isip niya Kasi, eh. At, Bangag. At saka palaka. anyway. Basta takot dyan, opo. maliwanag sa akin yan na alam ng taong bayan na wala po akong kasalanan. Oh, alam naman ng taong bayan. Kaya helpless eh. Pero helpless talaga mga kababayan dahil sa tripping ng mga addict na yun. Kung hindi yung maglingkod sa inyo ng buong katapatan, ano man po yung gagawin nila. Ako po ay naniniwala na meron po tayong isang Diyos na mapagmahal Oho. at sa kanyang kalooban po ay doon ko na lamang ibinibilin ang aking magiging kapalaran dyan. Oo. Sen, ang inyo pong mensahe sa mga taong bumoto sa inyo, naniniwala sa inyo, sabi nyo nga, Tapos si Kiko Barsaga, no? Tinanggal nila. Oh, tingnan nyo na lang itong kahudasan itong mga mga kababayan, no? Mga bangag. baka hindi naman siguro huling broadcast. Ano? Hindi, Ay, mabigat ang galo. sa buwan na ito siguro. Ayaw ko naman sabihin huling broadcast natin. Huling broadcast natin muna Bago kulong. Oh, broadcast, bago kulong. sa buwang ito. Ayun, Malay pwede mo po. naman sa susunod na buwan, ma-open uli natin ito, hindi ba? Opo. At hindi naman ihinto ang programang ito, Jen. Oho. Dahil nandyan naman kayo ni Nelson. Pero mabigat Di ba? magprograma, Sen. Kung gano'n ang nasa likod ng isipan namin na mahirap magtanggol pala sa batas kapag Sabi ginagawa no, si Kibuloy. Oh, wala na. natin yung tama, ganito pa gagawin nila. Ay, Di ba? naintindihan ko yun, pero alam ninyo na ang lahat naman ng mga bagay ay hindi mangyayari kung hindi kalooban ng Diyos. Yun na Bagay. lamang ano natin. Doon na lamang tayo babatay at sasandig dahil lahat ng pangyayari, gusto man natin o hindi, ay meron lahat paliwanag yan. Opo. May kadahilanan yan. At ang tanging nakakalam dyan
ang ating Panginoon Diyos, Jen. Sen, ang inyong pong bigyan ko na kayo ng pagkakataon para magbilin po, mag-iwan ng mensahe. Parang habilin. Ewan na natin mga kababayan kung kailan talaga, no? Kung itutuloy ba nila. Dahil talagang malaking yan eh. Malaking gulo yan mga kababayan. Magagalit ang mga kapatid sa pananampalataya ni Senator Marcoleta. Sa ating mga taga-subaybay, mga supporters nyo po, at siyempre, mga naniniwala sa inyo, Sen. Salamat pong lahat sa inyong mga nakikinig sa araw na ito. Pasensya na po kayo kung naging maramdamin po ang mga huling pahayag ni Jen Saborjaga. Opo. Pero totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon Anytime. sa mga susunod na araw. Oo. Sa kadahilanan po na Sa tingin natin, ita-timing nila mga kababayan sa Senado. Mahilig silang ganyan eh. Mahilig sila man trip eh. kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po ay pinagtiwalaan ninyo. Inakala po ninyo na silang gagawa ng mabuti para sa inyo sapagkat yun naman ang inaasahan ninyo na magiging kapalit ng pagtitiwala sa inyo, sa kanila. Ngunit, sa halip po ng pagtitiwalang yon ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Kaya lahat po ay gagawin nila. Huwag po kayong mawawala ng loob. Alam ko po na ito'y pansamantala lang. Alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos. Siya po ang gagawa ng paraan upang malutas po natin ang problemang inaharap ng ating bansa. Pansamantala, dyan lang po kayo. Tibayan po ninyo ang inyong kalooban. Hindi po tayo matatalo sa ating ginagawang pakikipaglaban. Salamat po sa inyo. Sa mga nakakaintindi, so talagang kitang-kita dito, Sen, na pilit na pilit talaga yung ginawa nilang yun eh. Oo, Di ba? yung sinasabi natin, palagi nating sinasabi din, at hindi tayo lalabas sa katwiran, sa tuntunin at sa mga batas na umiiral. Ayun. Yun lang ang aking inilalaban sa lahat ng pagkakataon. Hindi ako nagsasalita ng hindi katwiran at hindi nakasalig at nakabatay sa mga batas. Nung sinabi ko na kasi naman kayo andyan sa panig ninyo yung promotor ng Bendalo. So hanggang ngayon, puro Bendalo ang nangyayari. Puro pamimilipit sa batas eh. Tapos nung makalipas ang ilang parang matapos yun siya parang ang dating ipinilalabas pa nila sa media at sa social media na parang bagang kontrabida kayo. Kayo kasi kinukontra nyo raw yung confirmation ng 5. Hindi ako kontra ron. Kung talagang wala silang kasalanan, alam ko rin na maaaring wala silang kasalanan. Maliban lang doon sa pagkukulang nila na mag-submit ng dokumento kasi sa kanila dapat yun eh. Sa kanila manggagaling. Ang initiative ng manggagaling sa kanila, May 14 halimbawa ang birthday mo, dapat sana before that, nakumpleto mo na para ganap kang walang kasalanan. Di ba? Pangalawa, dapat kinausap nila yung contingent ng House of Representatives kasi sa tuntunin namin ang chairman ng Committee on National Defense ay House of Representatives. Si Congressman Joboy at ngayon, si Congressman Joboy ang dapat nagkaroon ng initiative, tumawag kagad sa secretary ng CA na ikasanin nyo ng ganitong araw. Kasi kawawa naman itong mga ito. So, walang gumawa sa kanila. At ito namang mga, siguro walang nag-remind sa kanila para lahat ng dokumentong kinakailangan na maipasa nila right before their respective birthdays.
Kaya pala nung hinahanapan nyo ng paliwanag, walang makapagpaliwanag nung tinatanong nyo po sila, pati yung Wala na. sekretary. Oo, sinasabi ko Diba? na lang, huwag na kayo makipag-argumento kasi sabi ko, hindi Oo. naman ako nag-o-object. Baka akala nyo, nag-o-object ako. Sinasabi ko lang ang concern na ito para lang ma-record Yung na meron manifestation. tayong lalabagin na batas. Para sa ganun, kung re-reviewin ito sa mga susunod na panahon, Opo. ba isa ang tumayo Oo. para sabihin tama siya. Oho. Di ba? At yun po, Sen, binibigyan din natin sa palatuntunan ito, ang tinitindigan natin dito, batas lang. Kaya parang doon sa pagpapaliwanag niyo po sabi niyo, dalawang ulit yung sinabi, ang akin po dito, batas, batas ay batas. Di ba? Oo. Law is the law. Yun po dapat Ang na batas masunod. ay batas eh. Paano Opo, mo, hindi ba sinasabi nga natin, the law may be harsh, Opo. but it is the law. Yan. Opo. Oh, meron pang counterpart na Latin yan, di ba? Box, ano? Nakalimutan mo na. Box populi, box de. Hindi, ba Yung yun? yung Duralex Sedlex. Oo, Duralex Sedlex. Oo. Duralex Sedlex. Yes po. oo. Masyadong mabigat. Pero yun ang batas. Wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng baluktutin yun eh. Yes po. oo. Oh. Tapos nabanggit mo kanina na yun daw pamumuno ni SP Alan na 28 days ay gumasta ng 700 million. Oho, 720 million daw in 28 days eh. Hindi, 700 million in 28 days. Opo. Parang panahon pa ng parang anarchy. Gano'n, Oho, ano? oho. At ang nangyari lang ay nagkaroon para ng isang paghihiring na hindi naman talaga inauthorize. Oho. Yung ganun pa yung kanyang ganun yung kanyang patutsada. opo, oho. Nakalimutan niya, Jen. Sa panahon niya, 10 buwang singkad ang nakalipas. Oo. Hindi siya tumawag kahit isa man lang na pagdinig sa flood control. Nako. Oho. Ngayon, sumahin mo yun, Jen. Kasi ang pinanggalingan niya is 25 million expense per day ng Per Senado. day pala ng Senado. Kaya yun. nakwenta niya yung 700 million eh. Oho, oho. So 28 days times 25 million, Oho. 700 million. Oho. Ngayon, kwentahin mo yung 300, yung 10 Month. 10 months Oo. times 30 days. Ilan yun, Jen? 10 day, 300, no? 300 days. Oho. Times 25 million, Opo. 7.5 billion pesos ang ginastos namin. Pero ni isang hearing ng flood control, hindi siya nagtawag. Alin ang mas magastos, Jen? Ay, siyempre, mas malaki yung billion yung pinag-uusapan. Oho. 10 buwang singkad, Jen. Oho. Okay? 7.5 billion pesos, ni isang pagdinig, wala siyang ginawa. Oho. Hindi, baka maging punto nyo, teka lang, ano lang naman ako sa Blue Ribbon Committee, hindi naman ito ang kabuuan ng Senado. Hindi, sinasabi ko yung hindi mo pagtawag ng ano, opo, di ba? ng pagdinig, ng tama. Kasi hindi lang naman yung Blue Ribbon ng buong Senado. Buong Senado yun. po. Yung kabuuan ng Senado na ikaw ang Blue Ribbon, wala ka man lang naipasa sa sarili mo na magtawag ka kahit isa lang. Oho. Bakit naman? 10 months. Oho. Pagkatapos sabi niya, narinig ko siya in-interview, magtrabaho na tayo. Oho. Sana naman kanya, yung minority, makipag-cooperate na. Pwede ko bang marinig mula sa kanya nasabihin niya ang mga pangungusap na ganito? Ngayon pong natapos na po ang aming power struggle. Yan, opo. Ako po ay naniniwala na ganap na po kaming makakapagtrabaho ng maayos. At ang unang-una ko pong ipagpipilitan kung sino man po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dito talaga, opo. Kailangan magpasya na sila. Gumawa ng isang schedule. Kung kinakailangan ay weekly ang Blue Ribbon Committee sa flood control hanggang sa ito ay matapos. Dapat daily. O, wag Pwede ba? Oo. Hindi, kahit na weekly lang, okay na ako Ganun eh. ba? Okay na kayo? Kasi ang marami tao- namang ibang mga issue kasi na kinakaharap din ng Blue Ribbon, hindi lang naman flood control. Oho, oho. Ngayon, kung ang subcommittee binigay kay ganito, yun, pwede siyang mag-araw-araw kung gusto Mag-araw-araw, niya. oo. Oh, ngayon, Para marathon para hearing. lang malaman natin na talagang seryoso sila na magtrabaho na tayo. Oho. Kasi dapat yun ang priority. Oho. Ang flood control na ito na problema ng ating bansa, hanggat ito ay hindi naisasaayos at ito ay hindi nagkakaroon ng ending, patuloy po na magiging bagsak ang kalagayan ng ating ekonomiya. Oho. Wala na pong gustong mag-invest sa atin. Wala. Oho. Sa ngayon lang, tingnan ninyo yung gustong mag-invest sa elektrisidad. Umaalis na sila eh. Sa energy po. Energy pa lamang yun. Oho. Oh, katakot-takot na utang na ang
Mabigat po. So, ngayon, kailangan nating magkaroon ng manormalize natin ang ating bansa. Oo. At ito ang pinaka hinihintay ng ating mga mamamayan. Magkaroon ng ending itong naganap na pinaka malawak, pinaka maanomalya na pagnanakaw sa salaping bayan din. Ayaw ba nilang magbigay ng deklarasyon ngayon? Dito magsisimula ang Dapat. tinatawag po natin Oo. na pagtatrabaho. Ayan. Puntahan na po natin ito. Ito po ang pinaka-priority. Hindi po yung waling-waling. Hindi po yung dalawang Amerikano na kailangan maging Pilipino para makapag-basketball dito sa atin. Meron pang isa siya na ito, puring-puring nila ito eh. Na yung latag ng resolusyon na talaga namang halos na lamang magpalakpakan sila na bigyan daw po ng pansin at pagtunan ng pansin yung mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Resolution po yun, Sen, mukhang hindi naman ata kailangan ng gobyerno kasi may sapat naman tayong pondo eh. May sapat tayong mga tulong na parang iparating sa kanila. Tataka ko, bakit nagkaroon pa ng resolution para doon? Para lang bigyan ng konting kaluwagan siguro yung isa ganun ba? sa amin na umalis at pumunta sa kanila. At bumalik, oo. At siya pa yung gumawa ng resolution na kunwari ang uunahin ay yung nagkaroon ng lindol sa Mindanao. Yun, Bakit opo. hindi unahin nga itong problemang kinakaharap natin na hanggang ngayon ay wala pang kasagutan? Oho. Bakit ayaw ninyo na ito yung ituloy natin? Yun. Halimbawa, nasa inyo na ang bit eh. Ayan, oo. Kayo na lahat. Meron ba kaming maaasahan? Meron bang maaasahan ang ating mga kababayan na ipagpapatuloy ninyo? Ito yung inihintay nila eh. Ako, wala na eh. Ayaw nilang Totoo po ibigay yan. sa akin. Opo. Ayaw nila akong manguna dyan. Oho. Okay lang. Oho. Pero isa sa kanila, o yung kung sino yung naatasan na siya yung manguna ng Blue Ribbon, magdeklara na kayo. Ayan, agad-agad. Magbigay na kayo ng schedule kung sino ang tatawagin ninyo. Lahat ng mga, alam naman nyo kung sino yung tatawagin eh. Oo. Alam na po nila. Ay, nako. Pero mukhang hindi yun ang priority, Sen. Kapag hindi yun ang priority, hindi totoong kailangan tayo magtrabaho na ngayon. Kapag yun ay hindi mo hinarap, hindi tayo Naghuhumiyaw ang tao, Sen eh. Ano? hindi tayo mapapanatag eh. Ito yung problemang nilikha nung napakalaking pagnanakaw na yun. Oho. Dinidescribe nga natin dyan eh. Maaring yung pagnanakaw na yun eh. Magiging kandidato na sa Guinness Book of World Records eh. Ang pinakamalaking ano. Oo. Bakit kamo? Sa nature lang ng nakawan din, no? Hindi karaniwang magnanakaw eh. Oho. Ang magnanakaw, yung pa namang mga taong binigyan ng mandato na maglingkod para sa kanila. Oho. Tingnan mo na lang, tiwala ang binigay ng mamamayang Pilipino sa kanila Oho. na sila'y paglingkuran. Binoto sila. Pagkatapos sila yung nagnakaw, imbes na sila ang maglingkod. Ang karaniwang magnanakaw, paulit-ulit nating sinasabi, paiwas yan eh. Tsaka sa gabi yan, Sen, Ayaw siguro. magpakilala. Oo, nakatakip ang mukha eh. Nakamaskara. Lahat ng maskara gagamitin niya para lang walang mapagkakakilanlan sa kanya. Para hindi siya makilala. Di ba? Opo. Sa gabi, gumagamit siya ng dilim para sa ganon ay, yun nga, makaiwas siya. May kubli niya yung kanyang sarili. May Opo. kubli ang kanyang sarili. Pero itong mga nagnakaw, tanghaling tapat dyan. Broad daylight, tanghali tama kayo. Walang maskara. Ganon ka, paano natin i-describe? Ganun ka lakas ang loob nila. Mabuti pa po yung tanghali, Sen, naging tapat eh. Hindi sila naging tapat eh, no? Ay, nako. Ngayon, kung walang magpapasya sa kanila na, simulan na natin ang pagtatrabaho. Oho. Yun ang simula na sana ang makita ng taong bayan. Oho. Kasi ang problema na kinasasangkutan natin, napakalaki ng kaugnayan dito. Nawalan na ng tiwala ang taong bayan ng dahil dito. Nawalan ng tiwala pati yung mga kapital, pati investor, lahat. Opo. Bumagsak ang ekonomiya dahil doon. Bakit hindi yun ang unahin mo? Mukhang ang direksyon na po nila ngayon, Sen, pasensya na kayo. Ito obserbasyon ng iba. Maging sa social media, mukhang ipino-focus daw nila ngayon ang atensyon sa impeachment yata. Ano, ha? Well, yun lang naman ang napansin ng iba. Pero mukhang iniiwasan nila itong direksyon ng flood control. Sen. Siguro, dito nga sila nagagalit sa akin dyan dahil ang ginagawa ko lang naman ay para to pa rin natin, yung tungkulin natin. Oho. Nahirang akong Blue Ribbon Committee chairman noon
At nung bago ko simulan naman yon, ako ay nakipagkita sa Pangulo. Opo. At ako nga ay kanyang binigyan pa ng lakas ng loob at binigyan niya ako ng USB na magagamit para umpisahan lahat ito eh. Totoo po, totoo. Ngayon, lahat nun ay nangyari sa aking palagay na meron siyang basbas doon sa gagawin ko. Oho. O ngayon, lahat ng mga apektado, lahat ng mga lumilitaw na may kinalaman sa malawakang pagnanakaw na yan ay gumagawa ng paraan para usigin ako ngayon. Oho. So, ang ginagawa ko naman ay para sa ikalulutas ng problemang ito. Eh bakit ngayon ako pa ngayon ang ginawa nila ng isang kasong inimbento nila Nako. para sa ganon, matigil ko na itong ginagawa ko.